Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit ning tulumanon, Sairi, uban nilang Atty. Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Morinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, gikan diri sa Harandakben sa Cebu. Maayong gabi kanatong tanan. Ako sa Ryan Mark, kaban nato sa Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, maayong gabi sa tanan. Murag nindot ang simana karon sa amo-amol dili kaayo, pero just the same, just be positive. Ngano dili mo kay nindot inyo ha? Personal and our sa personal front. Actually, on the personal front no, daghan kay tag challenges karon nga simana na atay mga gipang atubang gikinahanglan atubang nga to sa korte, but just the same no, sa amoang bahin, we consider those challenges as part sa amoang trabaho isip development workers, kanang amoang gi-consider nga pagpanggukod sa mga giingon nga mga kanang reds no, unya nahimo in taon-tang casualty ani, gihimo taon-tang kanang subject sa pagpamasangil nga way basihanan, unya we are actually kanang kuana going our utmost na nga kanang legal resort para sa kaninga mga kaso. So, attorney, red tagging? Connected with that, no, katong miaging simana the past 2 weeks nagahisgot ta bahin sa ruling sa Supreme Court no, bahin sa red tagging, guilt by association, kanang i-associate gani ka sa certain groups unya bisag wala kay gibuhat ingno na dayon nga mga terorista mo or you're supporting them. Bisag wala gud kay gibuhat just because you are being associated no, kanang building public opinion against you, and kaning pamaagi is not actually helping the government, at this is detrimental, especially kung ang gihimo nimong target sa imuhang attacks, sa imuhang supposed nga kampanya against terrorism are upstanding citizens no, and like for me naghatag tag mga pagtuo, naghatag ta og serbisyo sa mga komunidad, unya you will be charged with so many baseless nga accusations just because you are being associated with certain groups, and we find this unfair, and it does not help the ends of justice kung mauni nga klase nga pagpanggukod ang himuon sa mga development workers in general, and it will not actually help in the government's campaign against terrorism kung sayop nga klase sa mga tao ang gukuron. Oh, and also sad kanang sa legal profession, di ba, is you cannot refuse man, no? Like for example, ako, gi-red tag ko, and then gikiha ko, ana, and then I'll hire you as a lawyer in general. You cannot say no to me, di ba? Because it's in the ethics of the profession. Actually, as lawyers, no, we cannot refuse cases just because naakay certain beliefs no against that particular case, or na you are kanang naakay gipaboran nga mga grupo etc. no, ethically. We rely on our judgment sa mao nga kaso. Of course, we can always refuse cases one way or another, but kanang ethics would kanang dictate nga we help those who are in need. Unya sa amo ang bahin nga mga, we consider ourselves alternative lawyers no, and many of those who come to us do not have the means to help themselves, especially sa legal. And of course, kaning ato ang profession manggod dako o kanang venue nga makatabang because of the prestige
no? So on our part, many of us lawyers are actually volunteering our services to marginalize pananglitan ang kanang mga abogado nga naa sa mga NGOs. There isn't much. We don't earn much. Being and working in non-governmental organizations, dili ka afford ang non-governmental organizations of services sa abogado at the rate no nga others are imposing, befitting of the profession. But essentially we are volunteering our service, we are volunteering ourselves no nga makatabang ta sa uban, and along the way of course mapagan ka no sa mga pangampanya diha nga supposedly anti-terrorism no, anti-communist, unya ikaw kay nakatabang ka sa uban ingnon pug ka nga apil ka ning imong mga gipangtabangan. Oo mo nagkuan biya siya no, like kay ikaw you're just being a lawyer no, giharman ka aning suspect o giharman ka, so you're being a lawyer. It does not mean na murag nanjud mo nasa murag mugbing ka no, asa mo lugar nga in my profession as a lawyer ako aman jud ning katungdanan nga mo take on ko ani, because the general principle is you're presumed innocent until proven otherwise. That's why ang lawyer cannot say di ko nimo kay murag guilty man ka. Actually we don't do that no, and the sad part about kanang having particular advocacies kanang ganing motuog yung ka sa kanang ends of justice nga kaning imuhang pagserbisyo is helping others kay internationally no usahay dili gyud no murag maoy direction nga apil na ang mga abogado panggukuron. So naay mga abogado sa ubang nasod nga tungod sa nature sa cases sa ilahang mga kliyente gipanggukod pud sila mga apil. Environmental lawyers and, ng mga gipangkuan. para nako no mahadlok pud baya ang mga abogado. So unsa epekto ana sa profession is that mag-ang nakaughatag og serbisyo sa kanang individuals nga paminaw nimo makadiskuhido ko ani no kanang dili na lang ko mo kanang tabang ani nila. So what ends will it serve kung imong gukdon ang abogado tungod sa iyahang pagpanerbisyo niya? Kami wide man na ang scope sa amo ang pagpanerbisyo bisan pa og dili representation in court no, preparation of mga documents no, representation sa ubang field other than sa courts. We also do that as part of our profession, and unfortunately tungod ana we are kanang ma-associate with me sa amo ang mga clients, and that is very unfortunate. So mo nang gitawag sa Supreme Court na guilt by association no unya you are being maligned no, you are being labeled outside nga you don't have all the means nga magsige kag depensa sa imuhang kaugalingon para masabtan sa publiko unsa ni imuhang trabaho nga dili ni tinuod imuhang pamasangil. So it really is a disservice to the legal profession ng attacks sa iyaha just because of the nature of the kanang clients that we serve. No, unya I will send kani siguro analogy sa mga uban mga nagtan-aw nato no pananglitan. Kaning amo ang i-represent uban mga suspected ni nga mga drug lords. Yes. Although wala koy drugs nga case. Suspected nga mga murderers no, kanang mga mamamatay kanang mupatay og tao, mga kanang kawatan. Kaning mga gun for hire. Ingnon nato kanang nakakommit og heinous crimes. Kung ingnon nimo nga ang abogado is equivalent to the client, dili na lang nimo dipinsa do nya what will that do to justice no nga wala na imo gunit kay i-equal man dai mi sa mo ang mga clients, which is not pwede in general. Dili na siya pwede. Mapalipad ko nimo because di ko convinced nga innocent ka, guilty jud ka daan ani. You cannot do that. No, because we are officers of the court. The lawyers are officers of the court. Unya usahay bisag regardless amo ang personal nga kanang pagtan-aw sa amo ang kliyente no, unless mo wala na siya sa kanang trust nga relationship, kanang imuhang professional relationship with your clients should not kanang be limited by your personal pod nga pagtan-aw sa imuhang kliyente. So kanang very actually noble ang profession of lawyers
kana unya kami pa gyud kami manggod mga alternative lawyers, no, we don't actually earn by the cases that we kanang pursue or defend. That is why sakit pud na sa amoa kung in the course amo ang pagtabang sa marginalized sector idamay mi or ipuntingon gyud mi, no, dili ra gyud siya damay kay mura man nag side swept ra ka, pero ang punting jud ka para mahilom ka, para mahunong ka sa imong pagpanerbisyo. Oo, so kay mora ba ni di masabtan sa uban attorney ba na nganong si kuan kabutan na niyang abogado, nganong nilaban man siya anang kuan drug lord. Mao na kanang ato nang i-explain, no, nga dili na 1+1 kung kinsa ang client mao pud na ang lawyer, no. Daghan kay mga maayo nga lawyers defending drugs cases nga dili pud na sila mga drug lords. Di na mga adik-adik. Naay mga maayo nga lawyers defending the most heinous of crimes, but they are not criminals and they do not commit those offenses. So karon actually, no, sa pagkakaroon ang kaning mga unjustly filed cases against, no, ang natay mga daghan nga kaila nga karon subjected to kanang cases gifilan og terrorist financing nga cases by the AFP, kanang these people will seek all available remedies gyud nga kanang pwede makatabang kay di man gud ni dapat mohunong sa pagpanerbisyo ngadto sa marginalized ang ingon ani nga kaso, no matter, no, how the government would like to say nga it is anti-terrorism, but it is actually terrorizing its own people. So katong recent decision of the Supreme Court would be a boost to the It is, no, and to the understanding po sa ato ang mga nagtan-aw karon og sa ato ang mga publiko, no, kanang kabahin aning desperate gyud nga drive sa gobyerno against terrorism, pero sayop ang gipang target nga mga tao. Okay. Speaking of law attorney, ngarita sa suspension ni Mayor Mike Rama. Kay ni appeal man si Mayor Mike Rama after the suspension by the ombudsman kanong 6 months. Ingadto day sila sa Court of Appeals via Rule 65. No? Sir Sherrari, petition for Sir Sherrari for grave abuse of discretion. Ni decide na ang Court of Appeals gibasura ang ilang appeal dito. Kay ngano kuno in the first place dapat mag-motion for reconsideration pa sila ato ni dito sa ombudsman dapat, no. Ang kaning motion for recon kung kinsa ang body nga ning issue sa mao nga decision or order or resolution, adto pod siya i-resolve ang motion for recon niya. Kaning motion for recon is actually requisite ni siya sa petition for certiorari. Mao man ni ang gi-undertake nga action. Technically dili ni siya apilar gyud, no, pero pang layman na lang taning apilar ngadto kay mura man yog nang hangyo, mura shortcut sa nila. Pero dapat na manggod na motion for consideration. Probably they tried to justify it by saying kanang immediate tungod kay gi-implement na manggod ang suspension, but just the same, no, hatagan yun na dapat og opportunity ang mga naghimo sa decision nga to reverse itself. Wala mo to ang Court of Appeals nga ingon anak ko urgent ang gihimo nga petition such that pwede na kamo skip sa what is required with what is a requisite prior to the filing of the petition, which is the motion for reconsideration. Sa mga followers ni Mayor Mike Rama, attorney, so unsa na may hitabo ana kuan na gyud ni ang suspension, wala siya lang recourse ana. Iyan na lang yun nga tubangon sa pagkakaroon and kana. I think na ana siya mga brilliant nga lawyers within his group, no, nga maoy nangita og paagi how he would survive this 6-month suspension and how to kanang reverse the initial nga pagtan-aw ngadto kang Mayor Mike nga naa gyud siya nahimo nga sayop in suspending the 4 City Hall employees. Sa pagkakaroon mao manggod na pa ang giatubang karon ni Mayor Mike. Mao na siya. Dili na lang gyud siya mo. Unsa pa may i-file nga ngadto man sila sa Court of Appeals unya. Nila man gi-shortcut. Dili siya pwede mo balik sa siya sa ombudsman. Kanang preventive suspension, that means ongoing pa ang investigation. Wala pa kanang giingon kung sadaan ba siya or dili.
that is why ato niya i-enhance, ato niya klaruhon ang iyahang mga depensa at sa iyahang pasangil kay wala pa man giingon ang ombudsman kung sad-a na ba siya or dili. Preventive suspension pa man yun ni ang gihimo sa iya. Pero nangyawat ang iyahang legal team nga musabot ang Court of Appeal sa urgent no kay gisuspend na baya unya mahimong moot an academic ang whatever recourse you'd like to have kung na suspended na ka, you're serving the kanang suspension order. So mo to gipaningkamutan sa iyahang legal team. And unfortunately, the Court of Appeal said nga dili. Di siya pwede mo balik sila dito sa ombudsman, mag-MR gyud sila dito. Kung wala pa ning lapse pwede pa. Kay 15 days man na ang kanang period to file motion for reconsideration and within that 15 days of course siguro no. Kinahanglan nga i-comply. Kung nihuman na, kay ning skip sila sa procedure, moingon na lang pod ang ombudsman nga procedurally incorrect ang gihimo nga MR. motion for reconsideration kay lapsed naman. So, walay recourse for now but to face the music, no, kung giignon ta na. Kay katuntang MR attorney para sa mga di abogado ba. Katuntang MR ang tuyo ra gyud ato is para mukuan mo reconsider ang ombudsman ilang bakwion ang suspension order. To give the ombudsman an opportunity nga i-reverse iyang kaugalingon. Pero ang kanimanggong motion, kanimanggong suspension orders are immediately executory. No, murag once maservan ka na, wala gyud taon kay mahims. Unless kato na ay grave abuse of discretion nga imuhang mapakita. Kay wala man to convince. Yun ang Court of Appeals, wala man okay. Pero sugdan lagi sa siyang motion for patoy Xerox copy ra ang gi-present dito. Mauna kay gadali naman gud siguro no procedurally makasabot kung grabe na ang pagdali-dali niya mo kuan na gamay, mo semplang na gamay siguro. Pero ang Court of Appeals, ang mga korte actually kung kanang gagmay ra ang procedural lapse dili kaayo na kanang tan-awon unless glaring kaayo no. Kay usahay, ang korte would give more credence to substance rather than the procedure if it serves the ends of justice. So, usa ra gyud ako ang makonclude karon no. Niingon ang in effect ang giingon sa Court of Appeals nga anyway it does not do disservice to justice kung ipadayon lang na ang giingon nato nga suspension order ni assume naman sad si Vice Mayor as acting mayor. So, walay sa to vacuum. Nakabayad na ang City Hall no sa 1 million na tong back pay sa iyahang mga gipang suspend. Gibalik na sa City Treasurer's Office, City Assessor's Office ang kanang mga upat ka empleyado nga wala gisilduhan o gibalhin sa lain nga trabaho. So mura og normalizing na ang ato ang City Hall sa pagkakaroon. Kay maora man gyud na di ba attorney no ang purpose ba na dalion gyud nga naagyo mang mo puli para dili ma-paralyze ang government sa pag-extend sa public services. Kay mo yun nga kay ang mga dili abogado ba mo anan nga gilisod-lisod gyud ninyo sa microrama actually muna tanan ang naa sa Constitution. Well, kung moingon gigamit ang balaod, gigamit ang procedure para sa kanang pag-persecute, no? Makapangutan na taon sa kahaysala ni Mayor Mike Rama no nganong gi-persecute siya. So, mubalik siguro ta sa unsay political unrest sa pagkakaroon kay sa katong mga gikiha og terrorist financing. Klaro man to nga naay anti-terrorism drive ang gobyerno, sayop lang yun siya gigukod sa pagkakaroon no. And ang pamaagi sa pagukod is very rough no, kanang pakauwaw gid siya. Ang kaning kang Mayor Mike kay suwabe pa gani ni no, kanang murag ni agi gyud ni o kanang kung unsay normally agian sa mga tao nya namang gyud pod mo tan-aw ang Court of Appeals namang gyud po'y basis kay ngano maputawon nga imong ibalhin sa laing nga trabaho nya walay sweldo di nimo sweldohan nya wa gid siguro na justify ang wala pagsweldo ngadto sa upat di gyud ko magkuarat kanunay gyud ang tentative akong answers kanang wa gyud siguro ana or sa kaning kaso kay knowing wala pa magud ni mahuman and
naapamanggit tay presumption of innocence sa pagkakaron, no? Maubitaw na nga kanang careful gyud ta dapat sa pagpamasangil sa mga tao kay naay mga reputation usahay nga lisod ibalik once magpataka kag pamasangil. But if you were the lawyer of Mayor Mike, in this case mo ana, ang imong advice would be ato na lang ng otimanon ang naman gyud 6 siya months. atubangon, but of course we will study all possible options within the 6 months nga gi-suspend, no, nag-serve sa suspension kay mao man gyud na ang role sa lawyer, no. It's not to get away gikan sa hustisya pero to maximize whatever you have sa balaod imong tun-an say naa sa balaod, of course, para pag-serve gihapon sa ends of justice. Okay, mo padayon ta after this break. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Okay, balik na po ni. Actually, aligri mi Yes, din ni Ryan yes. kay nakabantay gyud Istoryahin siya sa sila. ako ang buhok, no. Karon pa ko nakabantay. O daghang salamat Ferdy sa to ang buhok sa pagkakaron. Bahala nangulelat na ta sa ubang bahin sa atong kinabuhi, pero kinahanglan nindot ang ato ang buhok, just like no bago lang ang resulta sa ato ang Miss Universe. Are Yes. you happy with the result, Ryan? O kuan ba ato? I consider the winner mo ra siya dark horse literally. Actually, apila Kay- na siya Miss World Philippines, pero murag unplaced na siya didto. Kay daghan man gud kay candidates ago, nga oh. na-highlight kanang for example ang Cebu si Tiffany, no, and then ang Miss Iloilo was already highlighted, and then Quezon was also kanang nauna na ba such that katong na ay mga withdrawals nga kanang coming from sa mga contestants sa Miss Universe. Nakaingon ko nga basig nang withdraw ni sila, no, kay na insecure na ni sila sa chances kay murag naa naman gyud mga favorites, mga early favorites kung giingon nato. Miss Bulacan mo man ni ang winner nato, no, is someone nga tan-aw nako wa gyud gi-expect nga siya mo daog until siguro nakita niya ang performance. Suma pa sa imuhang giingon sa ato ang expert diri nga sometimes kanang tungod lang sa initial nga kuan ba pagtan-aw dili ma-emphasize until mo perform na unya mo shine ang katong uban nga tag-as tag expectation dili na hinuon mo shine, no, probably sa pressure or unsa. So na ay mga people, na mga contestants nga adto na gyud mo shine sa actual performance. And mao ba ni ang Bulacan? Yes, ang Bulacan, in fairness to her, daghan man sa yung ganan. She's very, kuan ka nang mura siya supermodel good siya, na pwede duwaan niyang now. Unya, ang ako expectation niya, inko kani siya, pwede ni siya pada dito sa Miss Ecotourism. Kana mga inanang skin color ba, for tourism purposes, no? But then, wa mo ko ni tan-aw sa pageant, no? Kanatugpog sa'yo, pero nakamata kong alauna, so I check, inko hala, si Bulacan na nakadaog. So, akong gipangita yung performance. In fairness to her, kay pagkasod sa top 20, ang hitabo ator nilang process gabi kay top 20. Kaya na sa top 20 and then swimsuit competition. Unya murag na may voting
para maka-forward ka to the top 10 round. And pag abot sa top 10, so abot siya dito sa top 10, also with Cebu, Chris Hanson, congratulations. Pag abot sa top 10, nag-evening gown. So, katumoy mo, birani mo para mo forward na ka sa final round, top 5. Pagtaon ako siyang gown performance, kumay siya mo rampa. Uy, dili ko iyang nirampahan ka ng, ang uban manggod kay murag overdone na nga pagka-rampa. Iyahan, nindot yun siya murampa. Kung nindot siya murampa kay kalma nga. Mura magsuyupo niya ang kuan. Nindot yun siya murampa. Mura siya mulutaw on the catwalk. And then, pag-check na ko sa final question, laylay mas nagpangutan na ang top 5. For me, siya ang naka-deliver o sakto nga answer. I gave her 8/10 kung sa answer na. Kung ang answer na basihan pagpili na kung kinsa jud ang winner, deserve ra gyud ni Miss Bulacan nga siya ang Reyna. Oh, si Miss Chelsea Manalo. Chelsea Manalo. Ingon sila, Manalo gihapon ang nakadaog. Kasi Atisa Manalo man ang highly expected yun na muy marayna because she was Miss International first runner-up in 2018, no? So, pag siya muy pinakaligo nilang tanan dito, although si Christy McGarry was also first runner-up sa Miss Intercontinental in 2015 man siguro, and then si Chris Hanson was second runner-up sa Intercontinental sad in 2014, pero si kuan gyud ang ilahang gikuan kay na ang katumag sa Miss International attorney sa time ni Atisa Manalo, murag siya gyud unta most likely ang makadaog ato. Unya ang nahimong running joke ato ni daog ato nga batch Venezuela man who was celebrating her birthday during the coronation pageant. So, kuan siya. So napawa ng iyang kuan, shining moment at that time sa nag-birthday. Yeah, so, kanang murag, ang mga pageant fans around the world, yung nagtanaw ato nga pageant is lang, murag gihatag na lang as birthday gift ni Venezuela, pero kung imo jud tong istriktuhon og tan-aw, it should have been Philippines kung may makadaog ato. So, muna nga, pagbalik og appeal ni Atisa, 2018, murag 5 years after, di balik siya sa pageantry gyud, kaya daghan kay nanawagan nga, balik Atisa, balik og appeal kay pang Miss Universe, lagi ka, dapat sig ikaw may makakuan og 5th crown for the Philippines. So, eventually, ni-appeal gyud siya. So, mong grabe kay expectation sa mga tao. Kay nindot magod iyang performance pag Miss International. So, kuan gyud no, kanang moments gyud na siya. Nagyoy panahon nga, magtuo ang tanan nga kani nga moment back is arena ni speakers pero someone will come. Yes. Oh, yeah, mao gyud mo pakita sa iyang kaugalingong moment to shine. Yes, in fairness to Chelsea Manalo, nagtan-aw ko ni deserver sa good niya. So, yeah, congratulations Bulacan. Yes. So muna siya unya na mga niingon nga dapat lagi gihapon okay naman yung mga single naman yung mga married na nga nangapil ato na mga single parents unya, pero wala kayo highlighted this time, no? Unlike sa Brazil batong contestant sa Miss Universe ang dawa ani si ko usa sa mga contestant who was already 60 years old. Oo nga kanina wala similar nga set of contestants sa pagkakaroon nga kanang gikinahanglan i-highlight mura og ato na nakitaan the previous year. I think dapat kanang dapat gyud sa Osborne siguro na gyud sa Miss Universe na ra sa kanang wala na age limit gyud ang Miss Universe. So imo is kinahanglan gyud butangan na limit gyud siguro up to 35 years old. Pero murag ang direction gyud sa Miss Universe is showing women in all their ages and sizes, no, inclusivity. I think mao lagi na, pero we must admit nga sa pagkakaroon naagi standards of beauty. Yes. Nara na sa mga babae siguro kung ilan nang i-recognize ang standard og ilang winability. I doubt kung kani mga babae nga mo appeal nga wala na sa ato ang kuan expected nga standard of what is beautiful, are really in it to kanang unsay ngalan na to win. Di ba pug siguro ka mo appeal kung wa kay expectation, pero kana just to show your advocacy and to show nga kaya pa dai nimo mo appeal, bahalag dili ka mo daog. And for me naipod na siya nga messaging, no, kanang that sends the message nga murag try and try
lang gyud. Ang ilaha lang is walay limitation nga impose, but for you dapat naa age yun, limit. dapat bisag at least 35 years old and dili na lang siguro yun ang mga married, uy. Ano man. Nagyo ni siya nagyo ni siya apprehension Because- bahin sa married women. Namo Lahi mo ang miss married- na magod siya, miss. So, dapat Okay, na di siya Mrs. Mrs. na contest. Oo, okay. Ato lang siya sa Mrs. Universe, Mrs. Philippines, Mrs. Cebu, ana. Pero, negosyo naman yung kaya na good maayo ang Miss Universe. So lagi it's actually all about inclusivity na gyud unya. Ang yaw-yaw guys mga tao karon kay kanang 95% commercial, 5% pageant. Okay, Ikapalit taasas commercial break. Commercial, no, diyot makasapot. Oo, wako ni tanaw, pero muna ang yaw-yaw sa mga tao dyan sa Facebook nga. Nung sa mani, uy, ka nang pukawan na lang ko ninyo kung sugod sa mo pageant. So, unsa kataasan pageant? Actually, wa po kumutanaw. Oo. Kay, kanang mabuang dyan ko anang tag-as kayo nga mga commercial ba nga kanang just when excited na ka niya ala patol na sad commercial na sad. Sus mo na siya ang nahitabo sa Miss Universe pero mo na ang uban kay na mga nasasaktan, of course, heartbroken, na mga chismis nga ni decline kay aside sa Miss Universe nga title, Miss Universe Philippines, na may 4 other titles pero ang organization ra may magbuot dili based sa imong performance na ang organization ra mo mag-appoint nga o kani siya mo ni ipada dito like what happened to Alexi Brooks. Si Alexi wa siya nakasunod sa top 5 from Iloilo, the people's queen kuno ano. Dahil mo ka siyang fans kay relatable mo kayang life story. So wa siya nasunod sa top 5 pero gi-appoint siya sa management sa organization nga siya mo represent to the ecotourism pageant. O naingon ana But she's still lucky in that sense nga she still caught the attention of the organizers. So and then nay uban nga ni decline sad kuno kay ganang 100 na Miss Universe good ilang target unya. So dili na lang sila magkapoy-kapoy appeal ana. Like for example sa kang Atisa is gi-appoint siya to represent the Philippines sa Miss Cosmo. Unya niya mga fans downgrade mo na oy. Yeah. Downgrade man na from international to Cosmo because ang Cosmo is a new pageant murag 1 or 2 years pa man na siya nya compared to international pila naman Miss International 60 years naman siguro ang Miss International so muna mga daghan kay mga chika grabe sa gyud kay mga chika so kaning mga nakadawat og kanang lesser crowns quote unquote no kanang there will be a possibility nga mo join na pod ni sunod tuig maning they can join. Kaya dili man sila prohibited from joining. Try and try lagi yun na. Pero kaning Miss Supranational, like for example, kaning Miss Supranational, kaning si Miss Baguio, appointed to represent the Philippines sa Miss Supranational, dili pa inika 2025. Pero dili siya maka-join because naay, kung wako na sayop, naay bagong stipulation sa kontrata sa Miss Supranational winner nga once nga makadaog ka dito or ikaw maray na as Miss Supranational, you cannot join another pageant anymore. Or bayad ka o papuntakon ka nila o breach of contract. Okay. Oo, unless mo bayad ka, murag i-buy out ni mo kontrata o so murag ingon ana inko o di kada may di kada og ang Philippines dito. Aron maka-avail pa siya ka another pageant. Pero because okay na Baguio is na, very promising. Okay na kaayo po na nga you won somehow a crown, no? Okay, it's really a validation sa imuha if you're looking for it. For me, na kay crown, okay na. Pero kanimo sa mga pageant ko an attorney kay mo kami sa this is a major pageant. This is a minor pageant. Murag ang imo sang sa tawag ana trajectory ba mo appeal ko ani from this pageant minor dapat mo jump ko to this pageant so mo na ang uban is bisag nakadaog na mo appeal na sa another pageant. Sige, ato nang abangan kung napabay mga pilog usap sa mga ningdaog sa kaninga batch nga Miss Universe contestants mo padayon na ta sa ato like for example kato Miss Thailand. This is also about kuan ba kay ang kuan sa mga pageant fans nga mo na kay mga greedy kay mo like kato si Miss Thailand nga batch ni Michelle she was a Miss Supranational winner. Yan ning balik pa din siya og kuan appeal siya dito sa Miss Universe Thailand ning daog siya dito and then first runner up siya sa Miss Universe gyud nga pageant no ingon ana ba mo tabok-tabok unya
moto ni ana sang kuan nga si ikaw artista ang motatak ron sa kuan nimo gikan ka sa Miss International ang motatak nimo is second runner up na lang ka sa imong national pageant kasi second runner up man gyud siya ayang finish based sa performance nila. So ingon ana until when you ka masatisfy nasa mga inaana na question. Anyway, moving on. O kadaghan kay tag interesting topics in politics no sa atoa daghan kay tag isgutanan no anya karon kay interesting no ang paghilak-hilak ni Senator Bato de la Rosa when Crocodile tears. when natangtang sa position si kanang Senate President Migs Zubiri. Makita na to no nga kanang murag gikugid siya kay 18 ka mga senador ang ning vote for his ouster. Ang una na to nakitaan kay ang paghilak-hilak ni Senator Bato no and emotional kay siya nya na pa sila hung no unya kita nagtuog kita nga kani siya ning support gid ni siya sa kanang Senate presidency ni Senator Mig Zubiri kay purti man gyud taon niya nga no hilak man gyud siya kaayo only to find out later nga appeal siya nga appeal siya sa ning boto sa pagtangtang kang Senate President Mig Zubiri kay ato ang bag-o nga Senate President karon kay si Senator Cheese Escudero no murag say cheese say cheese unya si Hart man gyud atong mahuna-hunaan kung moingon tag oo si Cheese ug si Hart man gyud na karon ang atong pangutana ba kay conduct of a senator nya melodramatic man in tawon gyud ni si Senator Bato de la Rosa. So gusto utang mangutana sa ato ang mga naminaw ug nagtan-aw karon kung dapat ba siyang mauwaw sa apparently murag treacherous nga kuan pa maagi niya no sa pag-present sa iyang kaugalingon by initially saying murag Judas kiss murag ingon ana no nga nasad siya pero apil po dai siya nga apil siya sa mga senador nga nagpatangtang. O kanang ang Ginoo di ba na kung unsa imong ang ayang buhatan na karon dayon. Diba giina mo to niya si Judas ana nga pagkahuman katong gilansang na sa krus si gi-persecute na ang Ginoo si Jesus Christ nga to mo to si Judas iyam tong giuli ang kwarta nga gibayad sa mga kuan niya sa high priest niya di ba niya pahilak-hilak siya ana murag nagbasol kintahay siya. Kaning kang kuan kining kang Senator Bato de la Rosa nag-una yang hilak-hilak and then eventually makain ka unsa to sa tong salida ka unihilak man ka nga nibutar man day ka unsa to kanang tears of guilt no unya kay ningon si Senator Mig Zubiri nga natangtang siya sa mao nga posisyon tungod sa iyang pagsuporta sa kadtong gihimo ni Senator Bato de la Rosa nga ipaimbestigar ang alleged drugs involvement sa president. Katong PDEA leak nga nahimong subject for 2 weeks sa kanang daghan kaayo nga mga opinion sa katawhan no kay wala man gyud ebidensya kanang kung imong tan-awon murag galang kalas-kalas ang atoang Senado sa iyahang resources ug sa time sa mga tawo nga iyang gipaadto only to find out nga maura to wa man dai gani mo na present nga proof pero murag dang pamuyboy na siguro ni Senator Migs nga suportaan ti kana bisag kahibaw ko nga kanang watoy basis no nya karon hilak-hilak ka nga ako'y natangtang tungod sa imuhang sayop siguro no nga inisyatiba unya only to know nga kanang isa daay ka sa ning vote against because you have to belong to the majority kay mao man to ang giingon ni Senator Bato no nga kanang he was offered to be part of the majority and he cannot miss that opportunity nga mahimong part sa majority. Treacherous good siya, no? Oo. Unya, kana ba kanang gamito ang emosyon sa mga tao? Oo. Kanang para pag-ingon nga kana maayo siya sa iyahang paghimo sa mao nga desisyon, unya nasad siya, pero wala na. Iyan ang gi-admit nga apil po dai siya sa nagpatangtang. So kung ako ana murag medyo mauwaw jud pud ko sa ko ang action nga nagdrama ko no
not clear kung unsay gusto To ma-achieve. save yourself or sa Oo, man to because he was just essentially saving himself. for no? feeling guilty and Yeah, and it does not speak well of our Philippine politics, no? Kay bawo na biyata nga unsa nga klase nga politika nga naata, unya ato bang butangag melodramatics og tanan nga insincerity. Actually, that's the word nga I'm trying to kanang look for. Kana the insincerity of the tears nga. duwaan ra gyud ta. Oo. So, Senator Bato at this point is actually a waste of time sa Senate. Kung 18 ra sila kabuk attorney ang nibutar to remove Senate President Mig Zubiri, former, ang wa na mutar silang Risa Ontiveros. Si Risa, tanaw na to ang mga wala na motar, basta na ay unom. Oh. No, kaya there are 24 of them out. Na ay upat. Kung di na to i-appeal sa IHAP, Si ang Migs. duha, no, appeal na yun sa IHAP si Senator Cheese to, kaya butar man yun siya for the ouster. So, naay nabilin nga unom, nga wala mo butar sa iyahang ouster. Of course, appeal na, I suppose, si Senator Mig Zubiri kay Di ko kanang mabutar sa kong self. This is adverse. murag wa siya ma-appeal noon og kuan Adverse to kanang me. butar sa pag-ouster sa iyahang kaugalingon. O pwede siya mo abstain, no, letting all the rest to vote kung i-oust ba siya or dapat. So dili dapat siya i-appeal sa IHAP. So kung di na to i-appeal Lima. sa IHAP, it's only 23, 18 over 23. So naay 5. And akong gitan-aw ang kanang pangani Senator Coco Pimentel, wala pod siya didto sa mga ning oust, no. Kani biya sila bitter baya ni sila nga rivals tungod sa katong 12-13 place nga senatorial Sa una. election, no. O grabe ka kuan na, grabe na sila ka bitter. Pero wala mo suporta karon si Senator Coco sa ouster ni Senator Migs. In fairness, nagpaka-abogado sa judge siya or murag ibalik sa siyang pagkasiya ba nga murag nadyo siya dugukan nga pagkatao. Oh. I think no kanang naamang yun na baruganan si Senator Coco Pimentel, and probably walang yun siya kita sa rason sa pagtangtang karon kay kung ang rason sa pagtangtang kan Senator Migs kung siya tuhuan tungod lagi atong iyang pagsuporta I-allow. sa kanang investigation ni Senator Bato sa alleged drugs involvement sa presidente. Nga wala ba yung basihanan tinuod? Pero ang kuan jud may siya dapat si Bato gyud unta ang nidupa ato didto sa mga majority nga. Ngano ato man ni siyang ikuan nga part man na sa Senado nga makahimo tag mga ingon ana nga mga hearing. He will not do in aid that. of legislation. He will not do that, no. Kanang he's trying to survive politically, no, kay I think he will run for They're re-election. in trouble man sad Oo, yun. he will try and Kinsa pa atong mga allies diri nga he mas needs Duterte. to curry favor sa ato ang Senado in the light of the ICC investigation karon sa iyang involvement sa bloody drugs war sa Philippines, in which ang iyang pangan is among those nanguna sa dakpunonon sa Siya si ICC. number 2, Duterte. Duterte siya. Siya. Nagapil si VP Sara pag yun, no. O na mga kuan daw na 47 names daw na nga dakpunonon, pero apil ang iyang pangan sa murag ning top 5 sa pagkakaroon. So I think he is trying to survive carrying favor sa ato ang Senado sa pagkakaroon para proteksyonan siya. So it's still survival, the instinct of survival. Nga mo selfish good siya po. Yes. So muna siya ang atong pangutana kay angayan bang Mauwaw si Senator Bato de la Rosa sa iyahang hilak-hilak nga naapil man daay siya sa pagpalagpot ni Migs Zubiri, ni Senator Migs Zubiri unya ngano man. So ako dapat mauwaw gid siya sa iyahang gibuhat, no. Mauwaw siya sa iyang kaugalingon, mauwaw siya kang Senator Migs Zubiri, and mauwaw siya ngadto sa katawhan, no, sa iyahang gibuhat. That is not a very good example of how a statesman like him should act. pero ang pangutana ana mauwaw ba siya? Madutlan pa ba siya uwaw? Ang atong tubag, yes, dapat yun siya mauwaw kay murag unsa man siya dito drama nganing hilak-hilak man siya, very plastikan siya. Drama, showbiz very tayo. plastikan ana. So I don't, kung plastikan, senador ka, no, you cannot trust a person like that. ngano so dapat ang kuan is dili mo mumutar niya for re-election. Ana siya padulngan sa atong istorya, pero wala mi mga panya batok niya, ha. We are just discussing, no, what kind and what quality, and
siguro ano yun na to pag-istorya, tanaw na to unsay nahimo niya nga mga balaod, no? And siguro we can forgive all the theatrics kung maayo siya performance. Pero kung ang klase sa performance ni Senator Bato, kung ibase na to sa pinaka-latest nga investigation is ingon ato nga gamito nimo ang government resources para pagpangdaot sa presidente at the end wala po dai kay ikapakita. Dili na siguro ang ngayon jud nga atong usbon sa posisyon. And to think, wala mi nangampanya against niya. And to think he was a former PNP chief. No? So he would have all the possible resources unta to have a case against the president. Kay murag mao man gyud to tinuod ang padulngan sa mao nga investigation. It was an attack against the president. Oo, so kanang kuan ba case building may unta gyud siya dapat ana. So makapangutana ka nga nganong imo man jud ang gida dito sa Senate na it's a clear waste of government resources and time kay wa man jud ka dito hard evidence mga testimony ra man gyud atong former PDEA agent na questionably sad og kuan karakter o di kasaligan. Makamutan gyud nganong nahimo kang PNP chief sa una. Mao na ron ang pangutana kinsa nag-appoint niya. Or proud ba kanimo ang PMA? Karon na sunod na pangutana kung ang iyang mga kaban. Nalipay ba sila sa performance karon ni Senator Bato de la Rosa? Murag mao siguro na sunod dato ipangutana. Murag dili man ang mark of a PMA or an ayer ba na di ba kay PMA ba siya? PMA ba siguro siya or PNPA whichever PMA or PNPA siya di man mga inaana mga ngilgid man ang masud sa academic yun. So mao na murag wala na shortcut man. Yeah, wala gyud malipay si Senator Mig Zubiri pero sa pananaw ni Senator Bato it doesn't matter, part na ko sa majority. Okay, Ginoo ko. So yes, good luck and then mo na ato na lang naunaan kung pa-elect siya ini ka October pa mang filing. So we'll see. We'll see pero wa ta mangampan niya, batok niya. Ni ana ra gyud mi nga mo ni dapat atong buhaton. Ato ba jud nang dapat kuanon sa tawag ani himay-mayin. Himay-himayin and dapat pag yun na mong screen ang mga kuan credentials. Nauna lang yun si Senator Batoron kaya nag-una-una magughilak. Nag-una man siya drama. Hilakon Saleda. Puwerteng salidahan. Mga bayot may pasulda na Saleda. Okay. Sige. Ang next atong topic, Attorney Kanisad, politics gihapon ni. In relation gihapon to an attack against the president. Muraog, naagyo kung makita na to no naagyo mga orchestrations karon against the president led by those who are allied with the former president Rodrigo Duterte. And in because fact no Bato is yes, he is Duterte. Grabe no, he was a Duterte appointee. He was chief PNP at the time kay siya gi-appoint because of his kanang loyalty to the former president. Davao boys. And another Davao boy. Sa atong next topic. Si Senator Congressman Pantaleon Alvarez sa pagkakaroon is being mauled to be suspended. Murag yun hunaan na nga isuspenso ngadto sa Kongreso tungod sa iyahang pamahayag ngadto panawagan actually ngadto sa Armed Forces of the Philippines nga niingon siya nga to withdraw support, bakwion ang suporta ngadto sa presidente. For a congressman nga mo nawagan sa imuhang armed forces nga kuhaon ng suporta ang presidente. Ayaw suportahi. Mura siya og nanawagan og mura og actually short of rebellion kung gagunit pa na siya armas si si Congressman Pantaleon Alvarez kung naa pa na siya gigunitan armas mura na gud rebellion mura kulang na lang mo siya sulong suportahan siya pero wala man siya gigunitan nga armas short of sedition ra na siya mao na karon ang giingon sa Kongreso although nagsorry na si Congressman Alvarez nga ingon siya darag ito sa grabe niya nga passion, emotional lang gid siya. Ningon siya nga he really did not mean it. Ingon ana ang sense pero ang kani siguro mga naa sa kampo ni ni President Bongbong Marcos actually you really meant it. Mura og nag-synchronize ba si Senator Bato ipa-investigate ang presidente for alleged drugs involvement kahuman napoy diri sa level sa Congress nga niingon nga dili na napasuportaan ang presidente so murag nag-create diri sa
mind sa publiko nga the president no longer deserves his position. Unya ingon ni Congressman Alvarez nga ayaw na ninyo suporta no. Probably relying on his allies also in the AFP. So ningon gyud mga naas kongreso nga allied sa presidente nga isuspend ka na mo kay nanawagan man ka and we don't really believe in your sorry no. Human naman nimong istorya nakapanawagan naman ka and that statement is in itself seditious no. Ironically, kay congressman manggod siya. Unsa man ning sedition sa ato ang revised penal code, punishable na siya. Pwede na mapriso ang anyone charged with sedition. Unya katong giingon ni kuano kanang Congressman Alvarez naana sa Article 139 unya paragraph 3 no sa provision on sedition nga makumit nimo ang sedition kung mo-inflict manawagan ka publicly and tumultuously in order to attain by force, intimidation, or by any other means outside sa legal methods any of the following objects: to inflict any act of hate or revenge upon the person or property of any public officer or employee. For this part, ang subject sa iyahang messaging was the president. Murabag kanang wa nay ayo nga presidente no, so dapat dili na ninyo suportaan. So nakaingon yun ang taga-kongreso seryoso ni Congressman Bayaka. So mo ang ingon sila dapat i-suspend. Suspend ra, wa na sila niingon nga tangtangon, wa man pod sila niingon nga filean og kaso sa og sedition nga kaso no. Probably naguna-una na sila unsaon kay congressman bay ani ato ang hisgutan. So ang karon ang pwede mahimo sa kongreso is i-suspend lang so that he will learn his lesson. Ngano gito attorney nalimot mo ko ngano gitong naabot siya sa point nga manawagan siya na ayon na niyong suportahi ang president. Murag out of the blue pero sumpay gihapon ni sa nagkakusog sa China, di ba? Oo, nagakusog nga kana bang kampanya against sa presidente on his performance vis-a-vis kaning pag-intrude sa China. At the height man ni og katong naimurag mga revelation ba nga naimurag agreement silang kuan sa una Digong and China. Oo nga kanang giatake si former president no Rodrigo Duterte by the BBM group no kay naay mga previous nga quote unquote executive agreements no ang presidente together with sa China regarding sa paggamit sa ubang mga isla diri sa Pilipinas no. In effect moingon si President Bongbong angay na ipaimbestigar kay dili man na pwede no, and short of treachery po na ang gibuhat no, treason mangani kung ingnon nato no, pagbudhi sa imong kaugalingong nasod unya kanang grabe man nagka-heighten man gud ni ang awayan between the faction ni President Bongbong ug sa grupo nila ni President Duterte. So Duterte boy man gyud ni si kuan pero nag-away ba na sila sa una Alvarez okay natangtang man po na siya as kuan House Speaker no? Katong diferensya ni Gloria nga pasangilan at that time was the efforts ni VP Sara karon kay dili siya ganahan na sila ilang kaugalingong away. So mura ra gyud ta gilingaw-lingaw ani nila wa na gyud tay kanang ang ilaha ganing pagtanaw sa mga tawo nga malingaw tag ingon ani nagutagahisgot ug unsaon og sulbad ang mga nag-una nga mga problema. Wala na ta naghisgot kabahin sa kainit or kung musud na ang La Nina unsa na puy atong buhaton. Wala na ta naghisgot kabahin sa mga butang nga angay unahon sa atong gobyerno kay gilingaw-lingaw na ta aning ilahang away sa kaugalingon. In fairness, matinuod sa nga in politics there are no permanent friends, no only permanent foes. Interests. Kay we will not be surprised nga sa sunod na pod amigo na pod ni sila, alay na pod ni sila for political purposes. In 2028, panusawan mo ka sa presidential no 6 years sa mga 2028 no sa 2028 kay 2025 kuan pa man ta karon midterm election Senate and Congress sa ubos no, so local diri sa local aligri na pud ta inigsugod sa buwan sa Oktubre mahibaw-an na po nato kinsa gyoy mga nanagan unya
mura og dili na ba pwede ning substitution, no, kanang naiuna Yes. utang ang kaning mga political parties kahuman at the very last minute pulihan lang, no, kanang mura og part sa mga strategies para mo daog. Kato ang murag ang substitution na lang gyud kay kato na lang death. Mao na ang Pwede mo patay sub naman yun. Oh no. Wala gyud mahimo. Di kay naman ko sa balaod sa una, Namatay na di ba? yun, Kano mo oo, ni gihimo oo. nilang kuan ni Digo nga lain ang ni Pwede mo file. withdraw. Oo. Pwede mo withdraw unya pulihan lang ka og kanang lain nga kandidato sa imong political party. And then ingon ang Comelec bar ang Supreme Court nga dili na pwede. Okay, it's actually circus good na siya kanang ato nang makonsider ang atong politika is really not better than circus, no, nya igo ra gitang gilingaw-lingaw unya nagamit ni og resources nato, no, nagbayad ba tag mga taxes inikahuman igo ra deta lingaw-lingawon unya watatag sakto nga serbisyo. Pero ang atong pangutana ani kay eventually gibasura man nila nga dili na lang isuspenso. Kato na lang murag reprimand ra unsay term kay attorney Censor. Censor, I-censor oo. nimo, no? So, reprimand ra siya. Censure. Oh, censure. Oo. So, kana, kung ato ang mga naminaw og nagtan-aw karon, uyon ba nga suspensohon si Congressman Pantaleon Alvarez og ang og 60 days, no? Oo. Sa isinta ka adlaw gumikan sa iyang pagpanawagan nga kuhaan sa AFP og suporta ang president unya. Ngano man mo to ako ang giingon nga actually ngayon. Yes. Yes ka. Okay, he's a congressman. In the first place, no, dapat model siya sa kanang ingon ani nga kanang siguro kung he was trying to be critical against the president unya inappropriate magyuto iyahang pag-ingon nga kanang Withdraw. ang AFP ayaw na mong suporta na sa konteksto ni Senator ni Congressman Pantaleon Alvarez. So ang ayan naging siguro kay di man punto I don't think he was motivated by kanang the desire to serve the country. So ikaw kay kuanan ra ka kanang huyangan ra ka sa decision eventually sa house, lower house na ayaw lang reprimand o ayaw lang suspension o reprimand lang, censure lang, murag ibadlong lang, mura kag maymayan ra ka nga ayaw na tugbuhatan sunod. I'm sure kung lahi ang ning buhat ana no worse ilahang buhaton, yes. no, kung kato pa mga associated with kanang kuan yun nasa minority sa minority mas grabe pa ilang gibuhat, no, sa pagkakaron kay murag na pamangyud clout na pamangyud ni hold si Congressman Pantaleon Alvarez. Pero para nako sakto ra gyud siguro pod na nga makuan suspended for 60 days. Ikaw sa tanaw nimo i-suspend? Yeah. For me namasagwi ako okay ra ko anang censure lang kay murag tinuom sa yung mga spur of the moment yung mga spur of the moment emotion kaning mga tawhan na wala na spur of the moment calculated planado na no kay these are not mga political neophytes. These are players. Grabe na nag-experience in politics. They know what effect their words can do to certain people, to certain groups of people. Calculated yun to ang gihimo ni Congressman Alvarez no to kuan ka nang invite the attention ngadto sa AFP ba maguna-una po sila unsa man ning atong presidente angay pa ni natong suportaan or dili. I think that was the intention, no, kana lang mo create gani o kanang idea sa ato ang AFP nga maguna-una sila nga wala gyud ni ayo atong presidente angay na gyud ni natong tangtangon unya. I think naagi mga naa sa AFP nga naa na ingon ana nga panghuna and he's trying to get that, no, kanang pag-consolidate kanang pagpalig-on sa kana nga panghuna-huna against the president. So it was calculated. Pero murag nahilo man to giingon ni Kuan, excited bi ako ato giingon ni former Senator Trillanes nga there is really a move to oust the president and the nanay mga former AFP officials and mga retired officers. And then mo to si Bato ang kuan nga kanas Bato usana sa mga sa mga nag-lead ani nga move allegedly unya mo to na timing sa dito Senado nga insist yung Bato nga
ato ning Senate hearing ning PDEA kay naa na drag ang name, na mention ang name sa president. Maura na mention na wala jud nasulti kung unsa man ang naa sa inyong data, inyong report, na kung sa man siya nagsoyop gyud siya dito or nakuan jud siya dito. He was actually fishing. Fishing ang tawag ana sa legal no, sa mga lawyers, kung wala gyud kay klaro nga ebidensya nya, gamiton lang nimo ang process para mo collect og evidence no matter sa imong pag-persecute sa mga tao in the process. Namimingwit kanang di ka sure og na kay makuha pero na may resources to do that nga kanang makapanguha kag ebidensya bisag di ka kahibaw gud nga naa di ay na. So fishing expedition gyud na no, and dili gyud na allowed sa ato ang rules, pero moingon si Bato nga wala man tas korte karon naaman sa Senado mao nang the abuse no, kanang the abuse of using your power, using your resources para makapanguha pa kag ebidensya when in fact you know there is none. Yeah, para nako, although we are very critical sa president, hatagay pud taon tag sakto nga ebidensya against the president rather than hearsay, rather than istorya, rather than conjectures. So ako okay lang sana oy dili lang sa suspensohon. Kay murag wala man sa jud na mina, wala man na murag palpak sa bato siyang mga move diri Senate, palpak sa pantalyon kay wala man ni asda nga mga AFP nga yes with their support from the president. Wala pa, pero na I think na ay basis former Senator Trillanes sa pag-ingon nga naanay mura og kisaw no from the AFP and from siguro ubang mga politicians nga lihukon na ang pagpalagpot ni President Bongbong Marcos. So nangulikta gyud na sila ebidensya sa pagkakaron. These are not kuan magudili na yung mga kanang neophyte politicians. O giandaman na gyud na nila si President Bongbong Marcos. Pero murag hina ilang kuan, murag nakagamot jud ron ang Marcos unya murag ni Wayne na ang kuan na ang influence Duterte, ni President Duterte. Influence. Oo. Kung atong tan-aw no, atong i-base sa pagkakaron, pero I know nga we know nga former President Duterte is an astute He's a player politician no, kanang I admire the way iyahang team works on kana initially making him win no, kanang kuhaon nimo ang sentimento. Let's just see kung it will still work this time vis-a-vis the vast resources also of the president. Kay balo na ba ta sa kanang pagpadaog usahay, it's not about truth and it's not about evidence, it's only about resources. Nya si Dodong Soria na reaction diri in siya dili lang suspensohon, tangtangon jud siya sa iyang pagka-congressman kay dili man na maayo nga muawhag kag kagubot sa nasod tungod lang sa pamulitika. Maumang gyud ni pamulitika man gyud ni tanan ang naa nato yatubang. Tangtangon gyud. Tangtangon murag harsh sa kay nang tangtangon. Di siguro actually naamang gyud na yung mga basihanan no. Kani sa ethics man gud ni ang kuan gihisgutan nato sa pagkakaron unya ang giingon sa ubang mga congressman nga unethical na iyahang gibuhat no considering sa iyahang position, pero naapod na procedure o proseso sa removal in which naapod na sakto nga basihanan kanus aka mo tangtang og usa ka congressman gikan sa posisyon nga internal ninyo management ninyo sa kongreso. Okay, dili man sa impeachment, dili man sa impeachable no. So ang pagtangtang og congressman na sila na ay mga basis sa pagtangtang sa congressman sa Congress mismo no, other than katong resulta sa election unya. Apil na gyud ana ang kanang klase sa behavior nga gipakita. I agree hinuon nga siguro iyang panawagan is not that sort pa nga pwede na siya tangtangon. Siguro disciplinary action lang yun. Okay, so grabe na, and then Mayo na, and then next week kayo man na mahuman ang Mayo, Hunyo na, and then few months Mid-year more, na, 4 months more, October na, filing na of certificate of positioning na ang candidacy, no? So, tanan. kung murag gubot na taron, kating murag aligri na kaayo taron because of the upcoming elections, all the more nga ini ka-file na grabe na jud sang nilabayay ani nila. Kung mahimo na pud minirayan nga mga political experts. Okay, bato na tayong panahon. Magkita tag balik pohon sunod Sabado. But before we go, let us say thank you sa Koy, sa Pal, ni Archbishop Jose Palma, ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua, ni Robert
Si Inday, si Matmat nga excited mo post sa mo ang pangutana. Si Joanne, si Brian, si Dave, o si Ferdy nga responsible sa ako ang buhok. Yes! Ako Pero gabi una. ang color side is bagus ang Maura color. gidoon iyahang color. Aw. Anyway, so yes, thank you so much ang iyong pagtanaw. I hope daghan mong na-learn. Magkita tag balik sunod sa Badupuhon. Din hilang sa paborito nga kasaw. Matag pa ni hapon. Saire.